Ah, balitang-balita na naman sa social media. Malamang nabalitaan nyo na rito. Minor de edad involved na naman sa isang krimen. Aray ko. Ano na? Anong masasabi nyo rito sa may akda ng batas na to? Diba? Anong masasabi nyo rito sa panibago na namang insidente ng karahasan na kinasasangkutan na naman? Na kinasasangkutan na naman ng minor de edad. Ano ang masasabi nung may akda na nagbata ng batas na yan na parang binibigyan ng lisensya o karapatan, parang gano'n, lisensya na lang, lisensya, parang go signal ang mga minor de edad na gumawa ng karahasan o krimen. Diba? Yung batas na yan parang pinapayagan or okay lang na gumawa ng krimen ang mga minor de edad. Parang gano'n. Kasi wala naman silang pananagutan kung sila'y magkakasala. Yan ang katotohanan. Tanggapin natin ang katotohanan na yan. Tanggapin natin ang katotohanan na yung batas na ginawa na yan is merong butas. Bakit hindi nyo matanggap yan? Diba? Mas magandang i-review yan, ulitin muna yan para sa akin. Dahil yung batas na yan ay talaga na mga ginagawang sandalan ng mga minor de edad. Dahil alam nila, marurunong sila, alam nila na kahit pa sila ay magkasala, hindi sila makukulong. Yan ang katotohanan. At para lang masuportahan yung batas na yan, sinasabi nila na yung mga batang lumaki sa palo ay masyadong marahas at bayolente. Ibig nyo sabihin, kami mga batang 60s, 70s, 80s, 90s ay bayolente. Diba? Sinasabi nila na tayo raw mga lumaki sa palo ay mga iba, kumbaga parang iba, marahas. Parang wala ako natatandaan sa panahon namin na may mga estudyante namin noon ng mga 60s, 70s, 80s, 90s na nagkaroon ng krimen, na nagkaroon ng shooting incident. Walang estudyante na binugbog ang kanilang mga guro. Walang estudyante na pumatay ng guro dahil sa suntok. At wala ring sinaksak mga classmate na pinatay. Hindi lang isang beses nangyari, maraming beses na. Sa panahon ngayon, sa panahon namin, may nababalitaan ba kayo? At meron kayong lakas na loob na sabihin sa amin, sa harapan namin na ang mga batang lumaki sa palo ay violent at marahas? Kayo, papayag ba kayo mga batang 60s, 70s, 80s, 90s na marahas at violent raw tayo nung panahon natin? Na tayo raw ay laki sa palo, kaya ganun ang pag-uugali natin? Di ba? Papayag ba kayo? Pero nung dahil sa batas na yan, hindi na magawang madisiplina ng mga magulang ang kanilang mga anak. Hindi na nila mapagbuhatan ng kamay. Hindi naman sinasabing gulpihin mo na talaga namang gagapang yung anak mo. Hindi naman sa ganung paraan ang pagdidisiplina ng mga magulang. No? Pinapalo lang sa puwet. Tsinelas, walis ting-ting. Yun ba ay marahas? Yun ba ay violente? Pero ngayon hindi na magawa. Bakit? Dahil ang mga magulang takot sa batas na yan. Dahil kapag pinagbuhatan nila na pinalo nila kanilang mga anak at ito'y nagsumbong, agad-agad kakampihan ng batas na yan. Automatic yan. Di po ba? Ikumpara natin ang panahon namin ng mga batang 90s, 80s, 70s. Kung ikukumpara ngayon, napakalayo ng diferensya sa totoo lang. At siguro naman, kayong may akda ng batas na yan, galing kayo doon sa panahon na yun. Di ba? Siguro yung may akda ng batas na yan, napalo. At masyado siyang sensitive. Kaya siguro tinanim mo sa isip niya, pag ako'y naging mambabatas, titiyakin ko na hindi na mangyayari yan. Hindi naman talaga nangyari, totoo naman. Kaso ang nangyari, tumaas ang krimen na kinasasangkutan ng mga minor de edad dahil sa batas na yan. At dahil sa batas na yan, minors are free to commit crime. Di ba? Wherever and whenever they please. Yan ang masakit na katotohanan. And the worst part, pwede silang gamitin ng mga sindikato kaya ng drug trafficking,
pwede silang mag-carry ng mga drugs, di ba? Tapos pwede silang gamitin sa robbery hold-up gang. Bakit? Kasi nga, wala silang criminal liabilities. Okay, dalhin sa bahay Pag-asa, after 1 year, labas ka na. Laya ka na, you are free to go. At doon, sa mga magiging biktima, well, thank you for the experience. Yun ang mangyayari. At ang ito pa yung pinaka-worst part. Alam nyo ba yon? Parents, magulang, ang pwedeng managot sa gagawing kasalanan ng kanilang mga anak na minor de edad. Ayon sa batas, idinagdag yan sa child abuse. Di ba? Kung halimbawa nga, gaya na sinabi ko nakaraan, kung halimbawa na ikaw ay nasa abroad, dalawa kayong mag-asawa, nag-aalaga lang is mga lola, tsaka yung kapatid niya. Tapos gumawa ng krimen, nakukulong ka. Dahil nagkulang ka, napatunayan nagkulang ka. Sakit yun. Kung halimbawa kayo mga magulang, kung kayo bang mga magulang ay parehas kayo may trabaho, hindi nyo nakikita, hindi nyo nababantayan ng anak ninyo, basta ang alam nyo, napasok, makukulong ka, makakasuhan ka. Kung halimbawa na ikaw ay single parents, walang gumagabay, kailangan mo magtrabaho, gumawa ng kalukuhan yung anak mo, makukulong ka. Di po ba? Yan ang napakasakit. Hindi nila pinag-aralan, hindi nila tinignan yung future kung ito ba ay pwedeng magamit ng mga minor de edad para gumawa ng krimen. Lalo-lalo sa panahon ngayon, ang mga bata ngayon ay exposed sa lahat ng bagay dahil sa social media. Sa mga kung ano-anong mga krimen ang kanila nakikita, pwede pala yun. Diba? Panahon namin, walang social media, walang internet. Ang gumagamit na ng internet, mga kumpanya. Kami, na panahon namin, hindi kami exposed mga ganyan. At walang batas na ganyan. Ibig sabihin, nung panahon namin, mabait talaga kami. Kaya huwag niyong kami papibintangan na kami mga batang lumaki sa palo, marahas. Kontento kami kung ano yung meron sa amin noon. Pero ngayon, ganyan yung kabataan ngayon. Diba? Ang daming mga nakikita silang mga violente. Games, social media, mga website, di ba? Ang dami nila nakikita doon. Tapos dahil sa mga yon, nagiging sila, kung paano sila agresibo na sila mag-isip. Yung pagiging agresibo nila, nasuportahan pa ng batas. Madali silang agad-agad magalit. Pag naagawa sila, okay lang. Kasi nga, may batas na pumoprotekta sa kanila. Yun ang katotohanan. Bakit kasi hindi maamin ng may akta na yan at yung mga taong sumusuporta dyan na yung batas na yan talaga namang sablay, palpak. Tapos pag nagkaroon ng palpak, ang ididiin ninyong may kasalanan, magulang, na hindi nga namin makanti yung mga anak na yan dahil sa batas ninyo, na hindi mapalo yung mga yan dahil natatakot na makasuhan. Yung ba yung mga yung mga magulang na yan ay nalumaki sa panahon ng mga 1970s, yung mga magulang na yan, hindi na makapalag, hindi na makakanti kasi nga dahil sa batas. Diba? Inirerespeto namin ang batas. Yung ba yung mga sinasabi niyong marahas, yung mga ganyang magulang? Di po Kaya sana lang sa mga magulang, paalala lang po na siguro magkaisa kayo, pagkaisa nyo ng batas na yan, sablay talaga Sa may akda naman, pag-aralan nyo munang uli. Mga maaari, pag-aralan nyo uli, nung nga mambabatas dyan, pag-aralan nyo rin yung batas nila, sablay na sablay po talaga. Promise. Ang daming mga nasasangkot ng mga minor de edad dahil sa mga, batas na yan. Islang po. Magandang gabi.